that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga ito ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 5. Ito po yung pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Ito po ang sinasabi. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Napapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa English po, sabi ni Isaiah, woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Nung naobserbahan po ni Isaiah ang majesty ng ating Panginoon, ang kanyang reaction po ay nagbago ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Ganun din po tayo when we see our lives in the light of the greatness of God. Marirealize po natin how far we have fallen from the wondrous image. Makita po natin ang ating kamalian, ang ating karumihan. Umiyak nga po si Isaiah at sinabi niyang, I am a man of unclean lips. Ang scripture po natin frequently uses the symbol of lips, of the tongue, and the mouth. No? Ito po yung nagre-reveal kung ano po yung nasa ating puso. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya,
pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Tignan po natin, masdan po natin ang sinabi ni Isaiah, yung sinabi niya, "Woe is me, I am worthless." Walang halaga, walang kwenta, I'm worthless. Ngunit, ang ating pong banal na kasulatan never teaches that a man is worthless. Hindi po sinabi ng scripture na man is worthless. In fact, si Jesus po, tinuturo ni Jesus, na Yesu Cristo, yung opposite. Ang sabi niya, what a pity is for a man to gain the whole world and lose himself. Ganun pong kaimportante ang tao sa ating Panginoon. Kahit bigay natin ang lahat ng kayamanan ng mundo, mag-gain niya po ang lahat ng kayamanan, ng kapangyarihan, it is not worth the life of a single individual. Kaya nga po, si Isaiah, ang ginawa niya po, he declares na siya ay napahamak. Sabi niya, I am lost. I am ruined. Ako ay wasak, nadungisan. Woe is me, sabi niya. There is a sense of failure, a cry of despair. Nakita niya na how far o ganong kalayo siya doon sa measurement ng Panginoon, sa beauty ng Panginoon. Napakalayo. When Isaiah saw the majesty of God, nagkaroon po siya ng desire sa kanyang puso to be used of God. Magamit siya ng Panginoon. Na maging bahagi siya ng God's glorious work. Sabi po, there is no greater hunger than the hunger to be used of God. Ngunit, nung si Isaiah po became aware, nabatid niya na maging aware of this hunger, kanya rin pong nabatid na he is not fit to be used by God. Hindi magandang pakiramdam para kay Isaiah. Hindi magandang pakiramdam para sa ating lahat. Ngunit, ito po ay isang lugar o isa pong lugar itong nararamdaman natin that we want to be used by God but we are not fit to be used by God. This is a very hopeful place. Because alam po natin that yung pride is the source of human evil. Lahat po ng mga paghihirap ng kalooban flows from that feeling of kailangan kong I deserve more. I deserve bigger. I deserve better. Yun po yung source of human evil. Sa isang banda naman po, ang pagpapakumbaba o humility is the source of all virtue. Kung titignan po natin yung Sermon on the Mount, yung first of the Beatitudes po, yun po nagko-correspond doon sa sinabi na Isaiah that declares himself, no, as he viewed the majesty of God. Blessed are the poor in spirit. Yung pong poor in spirit, these are the people na bankrupt spiritually. The one who recognize
They had nothing in themselves. Tayo po ito. For theirs is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang ating Panginoon ay patulok ang pag-udyok sa atin na magkaroon tayo ng kamalayan katulad ni Isaiah, yung awareness na katulad ni Isaiah. Kung meron po tayong ganitong pakiramdam, that we feel na we want to be part of God's work, ngunit may pakiramdam tayong parang hindi natin deserve, pasalamatan natin ang ating Panginoon. For God never uses anybody without first bringing him to an awareness of his own weakness. We feel powerless, unable to control our own destiny. We face the moments of truth when we see what Isaiah saw, that the cause of our problems is our own sin, our own inner defilement, ang ating karumihan, kasalanan. When we see ourselves this way, thank God for it. Pasalamatan ng Panginoon because nandun po yung pumapasok yung pagsisisi. And ito na po yung it could be the moment of healing so that ang ating fellowship sa Panginoon ay manumbalik. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat for those times sa buhay namin na we are so aware of our own sin, our own weakness. Help us not to lose hope, but to turn to you, to return to you for the promise of healing. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.